Isa sa mga iniiwasan kong gawin sa pagbabike ang mag-clipless or ang mag-clits. Iniisip ko kasi, tanga ako. Sigurado, sesemplang ako pag gumamit ako niyan. Then, may nag-send sa akin ng clits pedal. Doon ako nag-start mag-isip kung mag-clits na ba ako? I think it's about time. So, ang tatalakayin natin ay kung ano ba yung mga ginawa ko para i-prepare ang sarili ko sa pag-clits or paggamit ng clits pedal or clit shoes. At kung ano na rin yung preparation na ginawa ko sa mismong mga components. So, meron tayong clits pedal mula sa Baclos. In fairness sa pedal na ito, okay siya para sa presyo. Dual side, flat dito, at clip side naman sa kabila. Base ito sa SPD or Shimano Pedaling Dynamics, so subok na yung system na yan. Magandang pangsimulang pedal ito para sa mga baguhang clipless pedal user. Or kahit sa hindi baguhan, kung Shimano SPD user ka at yung iba mong bike ay hindi pa naka-clipless pedal, pwede mo itong gawing pang-alternative. Maglilink na lang ako sa description kung saan ka pwedeng bumili. Puntahan nyo na lang yung link na yon sa baba. Ang clit shoes naman na meron ako ay itong Rock Rider EXPL 100 MTB shoes. Nagustuhan ko ito kasi hindi siya mukhang MTB shoes. Ayoko kasi ng mukhang MTB shoes kasi gusto ko nagagamit ko pa rin sa mga normal na lakad or gala. Tsaka gusto ko magagamit ko sa shoot ko bilang isang videographer. Maganda naman yung design, may konting cons lang. Balikan ko yung cons na yan later. Pero okay tong clit shoes na ito. Wala lang akong makitang link pero sa Decathlon masinag ko ito nabili. Mga nasa 2,600 pesos. And then syempre meron tayo ng clit attachment. Importante yan. Yung iba ang tawag dito bala. Sa English, bullets. So pag nasa bike shop ka, tatanong ka, meron po ba kayong bullets? Sabihin sa'yo ng tindera, anong bullets? Anyway, itong clit attachment na nasa atin ay based sa SH51 ng Shimano. So single release lang ito. Meron kasing multi-release yung SH56 na pwede mong baklasin yung sapatos mo sa ibang way. Unlike ng SH51 na isang way lang. Sabi nila, mas okay daw yung SH56 para sa mga beginners kasi nga mas maraming paraan para bumaklas. Pero yung SH51, okay naman, maaaral naman. Sabi ng iba, yung single release pagtagal, magiging multi-release din daw pag nakalbo na yung clits. Well, malalaman natin yan. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Anyway, ang unang step na gagawin natin ay ikabit yung clit attachment sa clit shoes. Usually, maa-adjust mo ang clit attachment ng forward and back at side-to-side adjustment sa sapatos. Ito yung sinasabi kong con ng sapatos na ito. Wala siya ng forward and back adjustment. Kasi kung titignan, fixed position yung pinaka-mounting holes nitong sapatos. Pero dahil sakto yung size ng sapatos na ito sa akin, yung pinaka-mounting holes ng sapatos ay naka-align sa first metatarsal bone ko sa paa. Itong buto na yan sa malaking daliri mo. Ang basic idea kasi dapat naka-align yung clit attachment dyan sa buto na yan. Kumbaga, yan yung pinaka-ideal position at good starting point. Pwedeng magbago yan, magdidepende na sa'yo yun katagalan sa paggamit mo ng cleats. Kaya if you were gonna buy this shoe, keep that in mind na wala siyang adjustment na forward and back. Kaya pag sinukat mo sa bilihan, sipatin mo na agad kung naka-align yung metatarsal bone mo sa mounting holes para sigurado. So kung yung sapatos mo may adjustment, suot mo lang yung sapatos. Kapain mo kung nasaan yung buto, then markahan mo yung shoes, then align mo lang yung mounting holes so nakaset na yan sa ideal position. So paano mo malalaman yung lateral or side-to-side position ng clit attachment? Ang pinaka-ideal starting point at yung ginawa ko ay nilagay ko ang clit attachment sa gitna as in pinaka-sentro. Good starting point yan kasi as a starting clit user, papakiramdaman mo pa kung ano yung mas komportable para sa'yo. Mas further away ba yung paa mo sa cranks or mas malapit sa cranks? Depende pa yan kung saan ka magiging komportable. Pero best starting point ay sa gitna. Yung iba nilalagay na nila agad sa may inner side ng sapatos yung attachment para mas nasa labas yung paa mo sa cranks. Yung reason nila para maiwasan daw yung shoe rub sa cranks at mas malapad daw ang Q-factor para mas stable sa trails. Then, adjust na lang sila paunti-unti pa gitna pag nararamdaman nilang hindi sila komportable. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Next na gagawin natin ay i-align yung paa natin sa cleats.
So ang gagawin mo, umupo sa mataas na upuan at hayaan nating nakadangle or nakalaylay yung mga paa natin. Titignan mo kung ano ba yung natural position ng paa mo. Nakapaloob ba or nakapalabas? Importante yan kasi kung hindi mo ma-align yung cleat attachment sa tamang angle, kukontrahin ng cleats yung natural na position ng paa mo at ang tendency ay sasakit yung legs at tuhod mo pag nagkataon. So kung nakapaloob ang paa mo, yung angle ng cleat attachment sa ilalim ng sapatos mo ay papunta sa labas dapat. Kasi ito yung inner side ng sapatos mo eh. So kailangan niyang tumulak papunta sa side na yun, kaya palabas yung angle nung cleat. So kung palabas yung angle ng paa mo dun sa dangling test, di paloob naman yung cleat attachment sa ilalim ng sapatos mo. Ganun kasimple. Pero may certain degree ka lang na pwedeng galaw. Mararamdaman mo naman yan pag sobra or kulang ka sa angle. Trial and error din talaga hanggang sa makuha mo yung perfect position para sa'yo. So pag napili mo na yung forward and back and side to side at yung angle, pwede mo nang ilagay yung plate at yung dalawang bolt. Pero siguraduhin mo ding malagyan mo ng konting grease yung mounting holes nung sapatos. Kasi yung sapatos natin ay prone na mabasa at mag-seize. So pag nag-seize yung bolt na yan or ma-stuck, mahihirapan ka ng baklasin yan. Kaya mas okay kung lalagyan mo ng grease para pag need mong tanggalin or palitan yung cleat attachment, madali mo lang matatanggal yung pinaka-bolt niya. So higpitan mo na yan sa tamang position at angle. Kailangan tama ang higpit at hindi maluwag yan. Kasi pag maluwag yung bolts na yan, tapos tinry mong mag-clip out at gumalaw yung cleat attachment, hindi yan babaklas. Semplang ang abot mo dyan. Ang Shimano recommendation torque setting ay 5 to 6 Nm. So, kung meron kang torque wrench, yan yung pinaka-torque setting niya. Kung wala kang torque wrench, panoodin mo yung video na ito about dyan kung bakit kailangan mo yung torque wrench. Ililink ko sa description sa baba yung video, tsaka yung torque wrench. Puntahan nyo na lang. Nasa baba din yung subscribe button. Subscribe ka naman, libre lang yan. Click mo na, wag ka nang mahiya. So, pag okay na yung cleats attachment sa sapatos mo, punta ka naman sa pedals. Yung mga SPD-based pedals tulad itong nasa atin, meron niyang tension adjustment. At dahil nagsisimula pa lang tayo, sinagad ko siya sa pinaka-low setting, meaning pinaka-maluwag. Bakit? Kasi yan yung setting na pinakamadaling magbaklas ng cleat shoes sa pedal. Siyempre, as a beginner, dapat sa simula, madali mo lang mababaklas yung paa mo sa pedal para pag may hindi maiiwasang hinto, mababaklas mo agad yung paa mo. Always start at the lowest tension pag beginner. Then, pag nasanay ka na, taas mo ng tension sa komportableng sikip. Pero for now, pinaka-lowest setting tayo. Okay, naset mo na yung sapatos at yung cleats. Excited ka nang magbike sa labas? Magbabike ka na ba kaagad sa labas? No! No, 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 no. Wag muna. Pag beginner ka, kailangan mo munang masanay sa motion ng pagkabit ng sapato sa pedal at pagbaklas. So i-train or sanayin mo muna yung sarili mo sa loob ng bahay or stationary ka muna. Kung may indoor trainer ka, swerte. Pwede mong gamitin yon. Pero majority naman sa atin wala nun. Kaya ang gagawin mo, pwede kang gumamit ng wall or pader sa kahit anong parte ng bahay nyo. Tapos isandal mo muna yung bike mo sa pader. Kumbaga, yung pader ang magsusupport sa'yo. So ang ginagawa ko dito, pag umaandar kasi ako sa bike, ang madalas kong unang binababang paa ay yung kanan. So sanay na sanay ako na basta hihinto yung bike, kanang paa yung una kong tinutukod. So kung ano yung una mong tinutukod sa ground, pag hihinto ka, dun ka mag-focus, mag-practice, mag-clip out. Yun ang unahin mong practicein. So ang gagawin mo habang nakasandal yung bike mo sa pader, yung kabilang paa mo na lagi mong inuunang isampa sa pedal, i-clip in mo muna yon. Then siguraduhin mo na secure yung pagkakasandal mo sa pader, tapos sakay ka na sa saddle, then clip in mo na yung paa na lagi mong itinutukod. So dalawang paa na yung naka-clip in. Yung pag-clip in, tricky sa simula, pero makukuha mo rin yan. So parang ganito yan, ilulusot mo yung tip ng cleat attachment tapos itutulak mo lang pababa yung sapatos at magki-clip in na yan. Minsan kapa-kapa, masasanay ka din. Then yung paa mo na lagi mong tinutukod, pag hihinto ka, practicein mo na yung motion ng pag-swivel palabas para bumaklas yung sapatos. Then clip in ka ulit, then swivel palabas para bumaklas. Ulit-ulitin mo lang, siguro mga 5 minutes kang magagaganyan. Tapos yung kabilang paa naman. Practicein mo lang yung motion na yon, ulit-ulit lang hanggang masana yung legs mo at isipan mo sa motion na yon. Kasi eventually magiging muscle memory na yan. So pag umaandar ka na, halos hindi mo na iisipin yung pagbaklas, automatic na yun sa sistema mo. So pag nasanay ka na, pwede mo nang subukan sa labas. But ito yung tip ko, huwag kang masyadong conscious sa cleat pedals mo. Yung mayat mayang sisilipin mo
Or pag mag-clip in ka, titignan mo pa. Delix yun. Lalo na nasa lugar ka na maraming sasakyan at maraming tao. Kung nasa safe place ka naman, like loob ng subdivision nyo na wala namang masyadong sasakyan, okay lang naman. Basta ang payo ko, wag masyadong conscious. Pag hindi nagki-clip in, hayaan mo lang muna. Makakapedal ka pa rin naman kahit hindi naka-clip in. Tapos, kapain mo lang, tsaka ka mag-clip in. Minsan kasi, kakasilip mo sa pedal mo, hindi mo namamalayang babangga ka na pala or may mababangga ka na palang tao. Maging maingat. Lalo na't kung nagsisimula ka palang mag-clits in public. Kaya yung stationary training mo sa bahay makakatulong yun sa familiarity ng pag-clip in at pag-clip out. Another tip, mag-clip out ka ng sabay para pag hihinto ka kahit saang side ka man tumumba may pangtukod ka. Pero eventually, pag nasanay ka na, yung pangtukod mo na paa, yan na yung palagi mong unang babaklasin. Basta, wag ka lang aanga-anga. Pag alam mo na kailangan mo ng huminto, malayo pa lang, bumaklas ka na sa pedal para mas makontrol mo yung paa na itutukod mo. Ang kinagandahan naman ng pedal na dalawa yung side, pag traffic, pwedeng yung flat side ang gamitin mo para hindi ka naka-clip in, iwas semplang. So ganun lang ang ginawa ko nung nag-start akong mag-glitz and effective naman. Gawa ng sobrang na-enjoy ko ang paggamit nitong pedals na ganito. Ngayon, parang lahat na ng bike ko gusto ko na naka-glitz. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Mas efficient nga talaga ang pagpedal mo pag naka-clits ka, basta na-set up mo ng tama. Mas mai-enjoy mo at hindi ka kakaba-kaba na baka sumemplang ka. Do I recommend using clits pedals and clit shoes? A big yes. Hindi naman talaga siya mahirap matutunan. Basta sundin mo lang ang mga steps at huwag aanga-anga. Hindi ka naman magkakaproblema. So I will list the products na nabanggit ko sa description if you want to purchase. Puntahan nyo na lang yung link dyan sa baba. Andyan din pala yung FB ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. At ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!